Build memories at wag mong sayangin yung time and money na spend mo para sa family mo. Yan yung napag-usapan namin ng ate ko kanina. Yung isang simpleng usapan lang dapat, kamustahan lang dapat, na nauwi sa iyakan naming dalawa, ay naging worth it naman yung lessons na napag-usapan namin. Kasi medyo dumating ako sa point dun sa usapan namin na sinasabi ko sa kanya, bakit kaya ganun, no? Hindi naman kami, may trabaho naman kami mag-asawa. Yung asawa ko ay OFW naman. Ako naman ay may maayos na trabaho. Pero bakit kaya hindi kami nakakaipon? Yun yung iniinda ko sa kanya. And then, bigla siyang nag-share. Sabi niya, alam mo, ganyan din kami ng kuya mo. Sabi niya, if you notice, alam mo naman na okay naman yung trabaho ko din, in the same way yung kuya mo. Pero na-realize ko dati, kasi nasasayangan ako tuwing sinasabi ng mga anak ko na pumunta kami sa ganito or kumain kami ng ganito. Iniisip ko kapag pinagbibigyan ko sila after nun, naiinis ako kasi wala na akong pera pagkatapos nun, sabi niya. But eventually, na-realize ko, ang sabi ng ate ko, na-realize daw niya eventually na yung mga bagay na feeling niya sayang ay worth it naman dahil nag-enjoy naman daw yung anak niya at nagkaroon sila ng quality time ng mga anak niya. So, yun yung sabi niya na umiiyak siya and then pati ako napaiyak na din. Dahil oo nga naman, no, kung minsan ako may ganung feeling din ako na para bang nasasayangan ako na bilhin yung ganito para sa anak ko or pagbigyan siya na lumabas, ganon, dahil gusto niyang lumabas, ganyan, or kapag kuminsan nasasayangan din ako na dalhin siya sa play place dahil mas masaya nga siya sa play place, iniisip ko, doon na lang siya doon sa may libre na play area. And then, oo nga naman, yung mga simpleng bagay na yon hindi naman ganun ka super laki, pero pagbibigyan mo lang siya para sa moment na yun dahil masaya siya doon, is hindi siya sayang. Kumbaga, worth it pa rin siya. Yung na-spend mo na money para doon. Ang natutunan ko ngayon is that hindi naman dapat na maging one day millionaire tayo. Syempre, kailangan din natin maging wise sa spend natin ng time natin, especially sa money, sa hard-earned money natin. Pero mahalaga din talaga na pagtuunan natin ng pansin yung memories that we have to build for our family, that because hindi naman forever ay bata ang mga anak natin. In the same way na tayo, we are not getting any younger. Kaya naman today, linabas namin si Amira at yung pinsan niya na si Primo dahil lagi namin talagang kasama yung batang yon. But anyway, we were on a tight budget. Tapos sabi nila gusto nilang pumunta dun sa toy area. So sabi ko, sige punta tayo, kaya lang hindi tayo bibili. And true enough, alam nyo, pinaglaro lang namin sila at nag-enjoy naman sila. Kakalaro lahat ng mga nakikita nilang toys, ganyan. Tapos nakakatuwa pa sila kasi nung sinabi ko sa kanila na hindi tayo bibili ng kahit ano, nag-uusap sila na sinasabi nila sa isa't isa, okay Primo, bibilhin ko to para sa'yo. Tapos si Primo naman sasabihin niya, okay Amira, I'm gonna buy this for you. So tingnan mo yung mga bagay na yon, no? Sila, simpleng makapaglaro lang sila, masaya na sila. Pero ako, ang iniisip ko, kasi magastos paglalabas. Or baka kung ano pang mabili nila or ipabili nila, ganon. Pero actually, sila mismo nag-a-adjust. Dahil gusto lang din nilang mag-enjoy. And simpleng bagay lang yon. We just had to spend that time with them. And they were so happy na nakapag-spend time kami. Actually, konti lang yung nagamit or naggastos namin nung araw na to. But then, ang pinakamahalaga doon is yung memories that we built. Pagod na pagod sila nung umuwi sila because they enjoyed the day. Kaya nga lang, pag uwi namin si Amira, medyo sumakit yung lalamunan niya. Kasi nga, sa tingin ko, dahil nasobrahan sila ng sweets ngayong araw na to, nasobrahan din namin ng bigay ng ice cream, tapos nag-loaf with Nutella pa sila, tapos isang kutsarita pa sila ng Nutella. Kaya ayun, sa tingin ko, yun yung reason kung bakit sumakit yung lalamunan ni Amira. But anyway, ang mahalaga, masaya sila ngayong araw na to. Yun nga lang, sumakit yung lalamunan ni Amira. Ang highlight ng araw namin ito is that we built a happy memory with Amira, and also natutunan namin yung isang magandang lesson about life, to build good memories at wag sayangin yung mga time and money na nasa-spend with the family. Nung nakauwi na kami at matutulog na si Amira, she was praying so hard na sana mawala na yung sakit na nalamunan niya dahil nararamdaman na talaga niya yung sakit.
Pray muna. Ano yun? Ito po. Papa, I'm sorry. Please take care of me, please. Help me.